Ano nga ba magiging epekto ng EDSA Rebuild Project sa negosyo at ekonomiya? Alamin ang saloobin ng ilang business groups hinggil dito sa agenda report ng ating mobility correspondent, G. Baroga. Katapos ng naging dialogue ng mga transport agency sa mga business group, inurong na nga ngayon ni PBBM ang umpisa ng EDSA Rebuild. Ilang grupo ng mga negosyante, kabilang na ang ECOP o Employers Confederation of the Philippines at ang PCCI o Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang nagpahayag ng pagkabahala sa long-term effect ng major facelift ng EDSA. Sa On Point ng Billionaire News Channel, ipinahayag ni ECOP President Sergio Ortiz Luis na pwedeng magdulot ng mas malalang trapiko ang planong ito sa hinaharap dahil inaasahan ng pagtaas ng car sales. As I was saying, if they're not really so sure about it, let them say that it's not yet final, because people are now ordering vehicles, and this will be catastrophic in the long run. Sa kabilang banda, may mga nakakakita ng positibong epekto dito. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, maaaring maging daan ito para mas maraming Pilipino ang lumipat sa electric vehicles, lalo na't hindi sakop ng number coding ang mga ito ayon sa batas na kanyang itinulak. Maraming benefits ngayon, kaya in the last 12 months nakita ko na nag-increase to almost 9,000% ang electric vehicle sa bansa natin, at nakita ko mag-i-increase pa in the next few years. Naniniwala rin si PCCI Vice President Brian Ang na pwede pang baguhin ang mga panuntunan lalo pat atrasado na naman ang EDSA Rebuild. We can make certain amendments to what they want to do. Maybe the bus lane need not be exclusive to buses only. Maybe we can use it for, like in other countries, we have what is a carpool lane. You have a car that has 3 or more persons, they can probably use the bus lane also. Sa bagong utos ni PBBM, isang buwan ipagpapaliban ng EDSA Rebuild para mapag-aralan pa at mapagplanuhang mabuti ng mga transport agency ang proyekto. Para sa agenda, G. Baroga, Billionaire News Channel.